giant that can stand on my way. I don't care what they say, 'cause Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Truly that the presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen. At pakasabi naman sa katabi mo, nagagalak ako dahil nandito ka. Amen. Hallelujah. Sige, tayo lahat ay manalangin sa oras na to. Hallelujah. Yes, Lord. We glorify your name, Panginoon. We worship your name, O God. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. Hallelujah. We acknowledge your presence, O God. Salamat, Panginoon, sa hapon na to, Lord, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na naririto, O God. And Lord God, maging sa online, Panginoon, Lord, salamat sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you, Lord, sa oras na to, Panginoon, na Lord God, dinideklarahan namin, Panginoon, sa aming midweek service, Panginoon, ay Lord, ang patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isang iyong presensya, Panginoon, in the name of Jesus. At sa oras na to, Panginoon, kiniklaim na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng aming service, O God, in the name of Jesus. Patuloy, Lord, patuloy, ikaw ang kumilos, ikaw ang magturo, ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, in the name of Jesus. Patuloy, Lord, itinataas po namin, Lord God, sa lahat ng mga tatayo, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, we declare, decree right now, your anointing, O God, in the name of Jesus, your power, O God, will flow in this place, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy naming ipinagkakatiwala, O God, ang lahat ng ito. Patuloy, Lord, ang kalooban mo mapangyari, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Sige, minsan pa nating sambahin ng Diyos sa hapong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, for His only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sing for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, for His only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Minsan pa, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, for His only
Father's only Son, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. Father's only Son, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. For all you've done, Lord. We're gonna sing to you, Lord God. Truly, God, you are great. You are awesome. You are powerful. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and
And in my heart, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And then my heart will sing, how great is our God. Sing, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We will sing how great, oh, we will sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, for the last time we sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Hallelujah. Truly you are great God. Tuloy nga, Panginoon, di ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We're gonna sing to you, Lord. Hallelujah. For you are great, great God. Hallelujah. We're gonna sing our praises to you, Lord. We're gonna sing our worship to you. For you are great. You are an awesome God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, di ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. For you deserve the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po natin ipag-pray ang ating mga tithes and offering, nais ko pong i-share ang mensahe nito about paano ba tayo ma-prosper sa ating physical and spiritual na buhay. Amen. So, ito po ay sa Malakay 3:10 and 11. Amen. Sabi dito, God say, give your thanks to your income. Yung sinabi ng Panginoon, lahat ng ang ating handog at ikapo ay kailangan nating dalhin sa kanyang tahanan. Amen. Sabi dito, giving God the tenth of your income demonstrate na God is first in your life. Amen. And it is also a kind of worship in giving. Amen. So sabi niya,
sa mga gumagawa nito, kapag tayo ay Kristiyano na, no question about giving our tithes and offering. Amen? Sapagkat alam natin kung ano ang pangako ng ating Diyos at kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Una, binigay. Siya ang unang nagbigay. He gave His life for us. Amen? So, sabi dito, sa Malakay 3:10, ay 3:10, ang sabi dito, may dalawang inano ang Panginoon. 'Di ba sabi niya, dalhin ninyo ang inyong ikapo, sabi niya, no? Ang sabi dito, bring you all tent into the storehouse, to my storehouse, sabi niya, that there may be a meat in my house and prove you. Ay sabi, subukan mo ako. Sabi niya, prove me here. Sabi niya na ang sabi ng Panginoon, I will open the door. Sabi na, the window of heaven. Sabi niya, at ipopor out sa atin ang kanyang biyaya. Amen. So dito makikita natin ang ano ng mensahe ito ay unang-una yung sabi niya, His blessing. God said, He will open for us the window of heaven and pour out for you such a blessing. Amen? Bubuksan niya hindi yung pinto, kundi yung durungawan ng langit. So, maraming durungawan ng langit. Amen? So, left and right. So, yung pagpapala ng Diyos ay maaari nating ma-receive. Amen? And sabi niya, pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Kagaya sabi niya, yung merong isang farmer, sabi dito na merong isang farmer na very faithful sa kanyang tithes and offering. So, ang kanyang pananim ay nagpa-prosper talaga, no? Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanya, the one who surrounds him, tinanong nila, what is your secret? Ang sabi ng farmer, walang sekreto. Na ang ginagawa ko lang, yung inilalagak ko sa Panginoon, sabi niya, ang lahat ng aking nasa akin at ang Diyos ay binabalik din sa akin. Amen. So dito, sabi rin dito, by tithings, you should partner with God. Think what God blessing could mean to your business, family, future, ministry. Amen. Ang sabi nga, sa 11, ang sabi ng Panginoon, there is a protection. Amen. Ang sabi niya, He will rebuke the devourer. Amen. Hindi maninira, hindi pwedeng sirain kung ano man yung inano ng ating Panginoon. Kung ano man yung pagpapalang ibinigay ng Diyos. Walang pwedeng umadlang, walang pwedeng manira. Amen. Sapagkat tayo ay nakaprotekta sa ating Panginoon. Amen. So, napakabuti ng ating Diyos. Kaya sabi nga, siya ang unang nagbigay. So tayo, buong buo, ano pang bang hindi natin maibigay sa Kanya? Siya nga binigay niya ang pinakamaganda, pinaka-importante, priceless gift ang binigay ng ating Panginoon. So, yung tithes lamang na nagmumula naman sa Kanya, na siya pa ang may-ari, hindi pa natin maibigay yon. Amen? So, no question about that. Amen? Kapag tayo ay lubos na naniniwala sa ating Panginoon. At kung kilala natin ang Diyos at kilala natin ang ating sarili. Amen? So, yun lang po, ipag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa offering na ito, sa mga tithes and offering. Lord, salamat sa pagpapala mo, walang humpay sa iyong mga anak, Panginoon. At sa oras pong ito, pinasasalamatan po namin ang mga tithes and offering na ito, at ito ay magagamit for the expansion of your kingdom, Panginoon. Patuloy po, dinedeklara ko, blessing upon blessing, Panginoon. Yes, O Lord, protection and safetyness, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, at patuloy na pagpapala sa kanilang mga gawa, sa mga trabaho nila, sa pinagkukuhanan ng namang hanap buhay nila, Panginoon. Patuloy mong pagpalahin ng iyong mga anak, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kang purihin, sambahin, in the name of Jesus. Sa iyo po kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello? Amen.
Sige po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We exalt your name, O God. Ang iyong kaharian, Panginoon, ay narito na. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling, Panginoon, ng bawat may karamdaman, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, Lord, sa patuloy na kapayapaan, kalayaan, Panginoon, Lord, sa patuloy, Panginoon, na pagsama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito. We declare and decree right now, God, press revelation, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Guide us and lead us, Banal na Espiritu. Magturo ka, ilid mo ang bawat isa sa amin upang patuloy na marinig namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy namin, Lord, binubuksan ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Patuloy kang manahan, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa gabing ito. Even, Panginoon, sa lahat ng aming mga onliners, I declare, O God, patuloy, Panginoon, Lord, yung karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at naniniwala po kami at nananampalataya, Panginoon, Lord, hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi mapupuno, Panginoon. Lord, ang aming mga espiritual, Panginoon, na kalalagayan. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. So, sa gabi pong ito, no, ang ating pong tatalakayin, no, ito po ay aking pinamagatan, no, what will you be remembered for? No? Para saan ka dapat maalala? Wow, thank you, Lord. So siguro, no, in the past itong week na to, no, bawat isa sa atin, no, naniniwala ako, no, maraming mga katanungan, no, na nailagay sa ating mga kaisipan, no. Marami tayong tanong, no, na inihingi sa Panginoon, no, lalong higit, no, na alam naman natin kung ano yung nangyari, no. But gusto ko po, no, isa sa mga ibinigay, no, ng Lord na mensahe sa gabing ito ay patungkol, no, sa ating buhay, no, na habang tayo ay nandito, no, sa papaanong pamamaraan tayo dapat na maalala, no, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga taong mga minamahal natin, no, ano ba yung sinasabi ng Panginoon na kung papaano tayo dapat alalahanin, no, sa buhay na ito, no, sa ating tinatahak. Amen. So, sabi dito, no, sa papaano, no, na what do you want people to remember? Sa papaanong paraan o pag-iisip na kailangan na maalala ka, no, ng mga taong minamahal mo o ng mga taong nasa paligid mo, no? At ang sabi dito, no, sa papaanong pamamaraan, no, dapat na maalala tayo after your life is over, no? Pagkatapos ng buhay natin dito, sa papaanong pamamaraan tayong dapat na alalahanin ng mga taong minamahal natin and even yung mga tao sa paligid natin. No, pag sinabing your life is over, no, sa papaanong anong legacy, no, yung maiiwan natin, no, sa ating mga minamahal, or even your life na ito ba ay naging pagpapala ba para sa iba? Amen. So sa paano natin na dapat, no, ibigay, no, yung ating mga buhay, yung ating legacy, no, sa mga tao na lalo na bilang mananampalataya, amen, bilang isang believers kay Christ. Sino dito yung mga believers kay Christ? So kailangan, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hanggang sa dulo ng ating buhay, kailangan nagiging pagpapala pa rin yung buhay natin para sa iba. Amen? Kaya meron po tayong 4 na mga bagay na kailangan tandaan at kailangan alalahanin, no, habang tayo po ay nandito pa, no? Sino po dito yung malakas? Sino dito yung pinagpala? Sino dito yung malakas? Magsabi ng amen. Sino dito yung pinagpala? Amen. Spiritual and physical. Amen. So ang sabi dito, meron tayong 4, no, na kailangan tandaan na habang, no, tayo ay nariritong buhay, malakas. Amen. So ang sabi po, yung pinaka-teksto natin, makikita natin dyan in John chapter 12, verse 1 to 11.
Ito po ay kasaysayan po no ni Maria. At meron pong mga character na pumasok dito po sa John chapter 12, no, na kung saan no ang pagbuhos ng pabango sa ating Panginoong Jesus. Amen. So umpisaan po natin sa chapter 1, verse 1, ang sabi dito ng 12. No? 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betanya sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na nakakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango na ibinigay sa mga dukha? At ang pinagbilhan, maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. No? So makikita natin dito, no? Hindi pa man niya ipinagkakanulo ang ating Panginoong Yesus at hindi pa lang gagawang masanting, Judas. Kaya nga sabi niya dito, sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Tingnan niyo ang yung mga binibitawan na salita ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi niya dito, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nakikita niyo po yung senaryo? Nakikita niyo po ba yung mga binibitawang salita ng Panginoon? Amen? Ang sabi niya dito, 9, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Amen. Kaya't ibinalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. 11, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Amen. So makikita po natin dito yung mga character na involved dito po sa istoryang ito. Nandyan po si Lazaro, nandoon ang ating Panginoong Jesus, nandyan si Marta at si Maria, at yung huli ay si Judas Iscariote. So makikita po natin dito itong mga Bible character na to, they are close to Jesus. Sila po ay malapit sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? At makikita natin dyan, sila ay disciples, may disciples si Christ at merong followers dito ang ating Panginoong Jesus. At dito, makikita po natin dito, iba-iba yung mga pananaw sa kanilang mga paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Meron dito, ang sabi nga dito, si Marta, anong ginawa ni Marta? Ang sabi niya dito, ibinigay, ang sabi niya dito, si Maria, isa sa mga kinuha ni Maria, yung kanyang mamahaling pabango, At ang sabi dito, merong mga katanungan na makikita natin dito na nagsabi si Judas, bakit kailangan ibuhos, bakit kailangan ibigay yung mamahaling pabango kay Jesus, samantalang pwede naman natin yan ibenta, at yung pinagbentahan ay pwedeng itulong sa mga dukha, Pero makikita natin dito na merong tugon ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Sinabi niya doon ba't pa po rin? Ba't hindi niyo siya hayaan na gawin ito? Hinayaan ba ng ating Panginoon si Maria na gawin ito? Yes, kaya nga ang sabi na mention dito ng ating Panginoong Yesus, dahil hindi niyo ako habang panahon na makakasama. So makikita natin doon pa lang meron ng mga binibitawang salita ang ating Panginoon. Kung ang mga disciples at yung mga followers ni Christ dito sa verse na to ay nagiging sensitibo silang, doon pa lang makikita nila na meron na mga katagang binibitawan ang Panginoong Jesus sa kanyang pagkamatay. Amen po ba? Amen. So ang sabi po dito, ano ba yung apat na kailangan na mga bagay na kailangan na matandaan o maalala
kakilala sa bawat isa sa atin. Number 1, ang sabi dito, we want to be remembered by serving the Lord. Amen. Sino po dito yung maaalala siya dahil siya ay naglingkod sa Panginoon? No, nagbigay ng serbisyo para sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi pa lamang habang ikaw dumating man yung punto that your life is over here, natapos na ang buhay mo dito. Katulad ng ating Panginoon, until now, si Maria hanggang ngayon naaalala pa rin natin yung kanyang ginawa, sa Panginoon. Amen. So papaano po natin na kailangan paano na tayo dapat na alalahanin ng mga tao na nakakakilala sa atin o even yung ating mga pamilya, Ang sabi dito, we want to be remembered by serving the Lord. And then sabi niya sa 12:2, nung ating teksto, anong sabi niya dito? Ipinaghanda niya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Anong ginawa ni Marta? Siya ay naglingkod, siya ay nag-prepare ng hapunan para sa Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. So ang sabi dito, letter A, bakit? Why do we serve the Lord? Bakit kailangan natin paglingkuran ng Panginoon? Amen. Because ang sabi po ng salita ng Panginoon, katulad sinabi ni Tita San kanina, una nang naglingkod si Lord bago pa tayo. Amen? Kaya kung titingnan natin yung buhay ng Panginoon, kaya nga tayo ngayon, na-enjoy natin yung buhay natin, na-enjoy natin yung presensya ng Panginoon, na-enjoy natin ngayon yung pagpapatawad, yung kagalingan, lahat ng bagay na na-enjoy natin ngayon dahil sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kumbaga, bago pa tayo naglingkod kay Lord, una nang naglingkod si Lord Jesus para sa atin. Amen? Saan? Sa papaanong pamamaraan ng sabi ng Bible nung ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen. Ang sabi ng Bible, we are not qualified but He made us qualified. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil merong nagbuwis ng buhay para sa atin. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, makikita natin dito, si Marta, ino-honor niya ang Panginoon. Ino-honor niya. Anong ginawa niya? Pinaghanda niya ng hapunan. Amen. At ang ginawa ni Lazarus, siya ay naging kasama sa hapagkainan. Si Lazarus ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito, Jesus loved us. When you look up on the cross, He has lifted us. Amen. Ang sabi dito, mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ang ginawa niya, habang tinitingnan natin, yung cross, na kung saan, ang sabi doon na ang buhay ng Panginoon ang kapalit sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba, itinaas tayo ng Panginoon. Amen? Itinaas niya tayo. Pag sinabing itinaas tayo, lahat ng mga bagay na kahinaan, mga bagay na kasalanan natin, ang sabi ng Bible, kinuha niya lahat yon. Kaya tayo ay itinaas. Amen? Pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi niya dito, He has lifted us from sin to service. Amen? Wow! Amen. Kaya nga, di ba? Anong malay ng Panginoon sa mga kasalanan natin? Amen. Pero pinaglingkuran pa rin niya tayo. We are sinners, pero pinaglingkuran pa rin tayo ng Panginoon. Yung pinakamainam ba yung ginawa ni Lord Jesus sa atin? Yes! Ano yung pinakamainam na ginawa niya? Yung ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Ano pa? Ipinadama niya yung kanyang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Amen. Sabi dito, He has lifted us from sin to service. He has loosed us hell to heaven. Amen. Na dapat sana, ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na tayo dapat ang mapaparusahan. Pero ang sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang buhay na ibinigay para sa atin, na dapat tayong mapahamak. Pero anong sinabi niya? From hell to heaven. Amen. Dahil yun yung dinisenyo ng Lord para sa atin. Amen ba? Amen ba? Ano pa? Guilt to grace. Ano pa? Hopeless to hope. Wow. Amen ba? Nakikita ba natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon ni Lord Jesus sa mga buhay natin? Amen. Kanina, sabi dito, why do we serve the Lord? Now, letter B. How do we serve the Lord? Sa papaano paraan daw natin, dapat paglingkuran si Lord. Ang sabi dito, we have 3 B. Okay? So kanina, gusto ko munang basahin, yung bakit kailangan natin paglingkuran si Lord. Doon sa Revelation chapter 1 verse 5.
balikan lang natin yung yung unang sa letter A natin. Sige. Open your Bible in Revelation chapter 1 verse 5. Ano bang sinasabi diyan? Sige. Revelation chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, simulan natin sa 4. Ang sabi dito, buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan. Ano sabi niya? Diyos sa kasalukuyan, Diyos sa nakaraan, at siyang darating. Ang sabi dito, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. 5. At mula kay Hesu Kristo ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Amen ba? Amen ba? Now, ang sabi kanina, letter B, how do we serve the Lord? No? Sa papaanong paraan daw po natin na dapat paglingkuran ang Lord, no? Habang tayo ay nabubuhay, no? Paano daw natin ito, no? Dapat ito maalala, no? Ng mga taong nakapaligid sa atin. Sabi niya dito, with our time. Ang sabi dito doon, no? With our time, merong 3 B na nakapaloob dito. Ano yung 3 B na nakapaloob dito? Ang sabi niya, busters or break. No, ang sabi dito, and then letter, yung pangalawa, builders, and then the Bible. And sometimes, no, pag sinabing busters or break, no, saan ba nauubos yung oras natin? Amen. Saan ba natin ginugugol yung oras natin, yung ini-spend nating oras sa Panginoon? No? Sabi ngayon, no, ano ba yung saan natin inilalagay? Paano natin, no, imina-manage, no, yung ating oras? Sabi natin kanina, paano daw natin dapat paglingkuran ng Panginoon? Kailangan we know how to manage our time. Amen. Amen ba? Wala natin nag-amen. You know, no? Kailangan alam natin paano natin i-manage yung mga oras natin. Bawat isa sa atin, meron kanya-kanyang mga trabaho, merong mga estudyante dito nag-aaral. Pero, no, ang sabi dito, no, para saan? No? Paano natin na gustong maalala tayo ng mga minamahal natin or even yung mga paligid natin? Sabi dito, kailangan yung oras natin, no? Manage your time properly. Amen? Ang sabi dito, saan mo inuubos yung oras mo? Sometimes sa internet, sa panonood ng mga teledrama. Kaya yung buhay natin, puno-puno ng kadramahan. Amen? Amen? Amen ba? And then, ano pa? Ano ba yung naituturo niyan? Worrying. Amen? Ano pa? No, talking negatively. Amen? Yan yung mga nagiging sanhi, no, ng ating pag-spend ng oras. Ginugugol natin yung mga oras natin, and sometimes hindi natin namamalayan na yan ay nagmamanifest na sa mga buhay natin. Amen ba? Kung sabi nga, kung ano yung nagiging habit mo, siya yung nagiging lifestyle mo. Amen? Nakukuha nyo ba? Totoo ba to? Totoo yan. Amen? Kaya nga ang sabi dito, sabi ni Lord, sa papaano daw natin dapat paglingkuran si Lord? Unang-una, sabihin mo sa katabi mo, manage your time. Amen. I-manage nyo ng mabuti yung oras natin. Yung para kay Lord, para kay Lord. Yung para sa school, para sa school. Sabihin mo sa katabi mo, para sa school, para sa school. Para kay Lord, para kay Lord. Amen. Amen ba? Amen ba, church? Amen. Ang sabi dito, ano pa? Builders, no? Builders, no? Kailangan, no? Nagbi-build tayo saan? No? Sabi nga, no? Sa ating mga pamilya. Huwag puro kaibigan. Amen. Kung minsan, ako palamikit mamo, kilob na rin pati nga po dahil busy ka. Busy ka, no? Hindi mo na nakikita si nanay, nakikita mo na lang si nanay, no? Kapag matutulog ka. Sabi dito, kailangan bumuo ka, no? You build your family, bonding with your family, no? Huwag mo naman masyado sa mga kaibigan. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yon, no? Na-chat mo na yung ano mo, yung ka-chatmate mo. Si tatay ba, chinyat mo ba? Chinyat mo ba si tatay? Sabihin mo, tay, kumusta? Amen. Tay, you are protected. Ha? Nakukuha ba natin? Paano natin dapat i-manage yung time natin? Kasi alam nyo ba, na yung mangyayari ngayon, hindi na mangyayari bukas. Anong araw bukas? Webis na bukas, wala naman tayong midweek bukas. Amen. Kaya nga tinuturo sa atin ng Panginoon, we need to manage our time. Amen. And then we need to build, no, yung ating relasyon sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, no? Na as a believers, bilang isang mananampalataya, kung sa pamilya mo ikaw pa lang nagiging Kristiyano, so ipakilala mo si Christ, no?
Kung ano yung natututuhan natin dito, kung ano yung naririnig natin dito, sabi dito, so share. Sabi mo sa katabi mo, ibahagi natin. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin? And then the last, the Bible. Sabi dito, Bible. And then sabi dito, sino yung may alam sa Bible? Kailangan mga believers. Amen. Kailangan ng mga Kristiyano, mga believers, alam ang salita ng Diyos. No? Sabi dito, building up others and yourself through the Word of God. Amen ba? Amen. Nakukuha ba natin? Nakuha ba ito yung 3 B? No? How do we serve the Lord? Amen. Next, ang sabi dito, with our testimony. Wow. Amen. Kanina, ang sabi nga with our time, may 3 B. Now, with our testimony. Ano yung testimony, no, ng buhay natin? Ano yung, paano, no, nakikita si Kristo sa mga buhay natin? It means testimony, paano nakikita si Christ sa buhay natin? Amen. Na-honor ba? Nagre-reign ba? No, nagre-reign pa, nagro-rule ba si Lord, no? Sa nakikita nila sa buhay natin? Amen? Amen ba? O alam ba ng mga kaklase mo na ikaw ay born again? Alam ba ng mga Kristiyano na ikaw ay leader sa church? Alam ba ng mga kaibigan mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? No? Baka hindi pa nila alam. So sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw tayo. Amen? Galaw-galaw tayo. Amen? Amen? Bakit? Kasi ang sabi kanina, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya sabi ng Bible, life is too short. Ang buhay ay napakaiksi. Amen? Amen? Amen ba? Hindi natin pwedeng sabihin na malakas nga ka ngayon, marami kang pera, you are powerful, no? Meron kang posisyon, hindi mo pwedeng sabihin yan. No? Amen? Amen ba? Kaya itinuturo po ni Lord sa atin na habang tayo ay malakas, habang tayo, no, ay masigla, habang tayo ay nakakaawit pa, habang tayo ay nakakatugtog pa, habang tayo ay nakakasayaw pa, no, kailangan ibigay na natin yung pinakamainam sa Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, every time, no, nabibigyan tayo, no, ng pagkakataon ng mga leader natin, give our best shot. Parang yun na yung pinakahuling performance mo. Amen ba? Hindi lang si Gary at Sarah Hereno mo ang kailangan may kataga dito sa word na to. Kailangan lahat ng mga believers, no? Kailangan eto din yung ating mga dinideklara. Amen ba? Amen ba? Nakukuha po natin? Nakukuha ba natin through our testimony? Ano yung testimony mo? Ano yung nakikita? Nakikita ba si Christ sa atin? Amen. Sino ba dito nakikita si Christ sa kanya? Magsabi ng amen. Through our testimony, our life is a blessing to the other people. Amen. Di mo pala alam, no? Through your testimony, nagiging pagpapala yan. Akakiti pa lupa mo na, masaya na la. Alam kita doon, hinahanap ka gabi, malungkot la. No? Nakikita, alam na alam nila, no? Pag ano. Why? Because, amen? No? Pag nakikita ka, nai-inspire ba? No? Pag nakikita ka ba ng nanay mo, nai-inspire ba si nanay? Pag sigurado yan, ha? No? Pag nakikita ka ng teacher mo, nai-inspire ba yung teacher mo? No? Amen ba? Nakukuha ba natin? Sabi dito, nagiging pagpapala ba yung buhay natin para sa iba? Our life, our testimony para sa iba. Amen. Even though we are facing different circumstances, even though na meron tayong mga hinaharap, no? Na mga circumstances, problems, and oppression, ang sabi dito, nothing will stop us because we love Jesus. Amen. Walang pwedeng humadlang sa atin. Dahil, ang sabi dito, mahal natin si Lord Jesus. Amen. Amen ba? Amen. May mga pinagdadaanan, meron mga pangangailangan, may mga oppression man, ang sabi dito, walang pwedeng humadlang. Amen. Sa pagmamahal natin kay Lord Jesus. Even our life, even our souls, amen, even every circumstances and mga difference, amen, differences ng bawat isa sa atin. Sabi dito, they love the people, they are trying to serve. Kailangan ito yung nagiging pananaw natin. Diba? Diba si Jesus, bago yung sarili niya, anong ginawa niya? Diba? Binigay niya muna yung para sa iba bago yung sa kanya. Amen? Amen. Ito yung tinuturo ng Bible sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi dito, intimacy with the Lord is our priority. Ano sa Tagalog yung intimacy? Sige, ano sa Tagalog yung intimacy? Intimacy with the Lord is our priority.
Amen. Parang yung ano ito parang yung lapit, no? Lapit natin sa Panginoon. Kailangan yun yung pinaka-priority natin. Amen. Intimacy with the Lord is our priority. Everything else is secondary. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? No? Yung relasyon natin sa Panginoon, yung ating ilapit natin, yung ating presensya sa Panginoon, ang sabi dito, yun daw yung dapat priority. And everything is secondary. Amen ba? Amen. Number 2, we want to be remembered for our sacrifice to the Lord. Amen. So verse 3, ang sabi dito, no? Ang sabi dito, no, kailangan ang sabi dito na tayo ay maalala dahil doon sa mga sakripisyong ginawa natin para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, sabi ko kanina, we spend time to the Lord. Amen. Yun po ay sakripisyo. Why? Because alam niyo yon na nag-aaral ka ngayon, pumasok ka sa school, no? Tapos nag-sacrifice ka, wala ka pang pahinga, pumunta ka na dito sa church kasi alam mo na merong gawain kay Lord. Amen. So ibig sabihin, makikita natin dito yung sakripisyo, no? Sacrifice ng alin, yung pagod, sinakripisyo mo nga na dapat magpapahinga ka na. Pero ibinigay mo pa rin, no? Ibinigay mo pa rin yung para kay Lord. Amen. Ang sabi dito, ito ay isang sakripisyo na ginagawa natin para sa Panginoon. Dun sa verse 12. Okay. So verse 3 ng ating teksto, ano bang sabi dito? Sa John? Sige. Sa verse 3 ng John, sa ating teksto, ang sabi niya dito, no? Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok. May sakripisyong ginawa dito. No? Ano sabi dito? Yung daw pabango, no? Na ibinuhos, no? Ang sabi dito ni Maria ay mamahalin hindi basta-basta. Amen. At ang sabi dito, talagang sinerve niya si Lord. Amen. Pinaglingkuran niya talaga si Lord ng may sakripisyo. Amen. Kaakibat ng ating pagmamahal sa Panginoon ay sakripisyo. Amen. Naniniwala ba kayong church? Okay, ulitin ko. Kaakibat ng ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay sakripisyo. Why? Because we deny ourselves. Dinideny natin yung ating emotion, dinideny natin yung ating physical, no, na kahinaan, physical, no, pagod yung katawan mo, pero dahil gusto mong maglingkod kay Lord, gusto mong unahin siya, gusto mong bigyan ng oras si Lord, kaya tayo lahat ay nandito. Amen po ba? Amen ba? Amen ba? Kaya nga katulad ni Maria, no? Ang sabi dito, ibinuhos niya, no, ang mamahaling pabango. Baka itong pamahaling pabango na, yung mga mamahaling pabango, Dior, ano ba? Dior, Gucci, sige, isipin nyo na yung mga mamahal. Di ba mahal yun? No? Pero hindi siya nang hinayang na ibigay yon para sa Panginoon. Amen. Why? Makikita natin doon yung sacrifice, yung sakripisyo. Hindi inalintana ni Maria kung mahal man, no? Or mabango yung pabango. Ang importante dito ay mapaglingkuran niya ang Panginoon. Amen. Ganun ba yung ating mindset when it comes kay Lord? Amen. Ganito ba yung nagiging mindset natin para kay Lord? Amen. Nawa, ganito yung magiging mindset natin. Amen. Para kay Lord. Amen ba? Amen. Amen ba? At alam nyo, kapag ganun yung nagiging attitude natin sa harapan ng Panginoon, alam nyo, hindi naman magpapahuli si Lord. Ganun ang Panginoon. No? Kapag yung laging iniisip mo, no, si Lord, yung ministry mo, yung Lord, gusto kitang mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Kung ano man yung Panginoon, yung meron ako. At alam nyo, kapag ganun yung nagiging mindset natin, si Lord hindi naman magpapahuli sa atin. At yung mga ibinigay natin kay Lord, minsan, no, mas higit pa doon sa binigay natin. Ganun si Lord. Sabi mo sa katay mo, ganun si Lord. No? Ganun si Lord. No? Si Lord, aliyong mayumot. Hindi madamot si Lord. Kaya nga sabi ni Tita Son kanina, lahat ng bagay, no, na meron tayo, Kanya. Amen? Kung lahat ng bagay nasa na kay Lord, at nagbigay ka sa palagay mo, yung may-ari ng lahat, hindi niya ibibigay. Hindi niya susuklian yung binigay natin para sa Kanya. Amen ba? Nakukuha ba natin? For example, nung Pasko, and then hindi mo ine-expect merong nagbigay sa'yo. Tatandaan mo yung person na yan nagbigay sa'yo. Tama, tatandaan mo yan.
For example, nagkaroon ka ng blessing, kaya nag-birthday niya. Sa ayaw mo, gusto tutumbasan mo, no, yung binigay niya sa'yo. Amen. Why? Bakit? Kasi naalala ka niya. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Parang ganun din si Lord. Amen? Amen. Nakukuha ba natin? Kaya nga sabi niya dito, Mary gave him her best. Ibinigay ni Mary yung pinakamainam para kay Lord. The perfume, sabi niya, she anointed Jesus with was worth well. Wow! Amen? Inanoint siya ang Panginoon. Binuhusan niya si Lord Jesus ng alin? No? Yung pinakamainam. Yung pinakamahalaga sa Kanya. Amen? Siguro dito, dumating na ba sa pagkakataon yung binigay natin talaga nasaktan tayo? Meron man ganun. Siguro si Tita Son, meron ako naalala kay Tita Son dito eh. Yung alam mo na yun na lang, pero kailangan mong ibigay sa Panginoon, talagang masasak. Kasi alam mo na yun na lang, no? Dumating na ba sa punto na ganun yung sitwasyon natin? Yung binibilang mo yung income mo, tapos alam mo na pag binigay mo to, wala nang matitira. Pero binibigay pa rin natin yung para kay Lord. Ang sabi dito, ang sabi dito, parang tayong si Martha. Amen. Ang sabi niya, si Mary, parang tayo si Mary. Ang sabi niya dito, yung pinakamahalaga na isang bagay ay hindi niya pinag-aksayahan. Ang ibig sabihin, hindi niya, ang tawag dito, hindi na ipinagkait. Amen? Amen? Ibinigay niya yung nararapat para sa Panginoon. Ang sabi dito, what gifts we can sacrifice to the Lord today? Wow! Ano daw yung regalo na pwede natin isakripisyo sa panahon na to para sa Panginoon? Sige, evaluate natin. Ano ba yung hinihingi ng regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Our time? Yung oras natin, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, yung oras natin. Isa yan sa mga hinihingi ng Panginoon. Amen ba? Amen. Dito po, sa ating pangalawang puntos, no, merong nakapaloob dito, sacrifices our priorities to the Lord. Sa John chapter 2, 15 to 16. Okay. Ang sabi dito, makikita natin yan in John chapter 2. 1 John chapter 2, 15 to 16. Now, ang sabi dito, what does the word prioritize? Ano ba yung pinapriority ng mundo? Amen. Ano yung mga pinapriority ng mundo? Sometimes, kasama tayo dito. Amen. Kanina may 3 B. Ngayon, sabi dito, ano yung pinapriority ng mundo kung minsan ay nagiging ganun din tayo? Meron 3 P. Ano yung 3 P na yan? Pleasure, possessions, and pride. Diyan umiikot, no, ang buhay ng isang tao na hindi kilala ang Panginoon. Kaya mapalad tayo, no, mapalad tayo ngayon kasi, no, every time na meron tayong gustong gawin, inaas muna natin si Lord kung ito ang kalooban niya. Amen. Inaas natin si Lord kung ano yung plano niya para sa atin. Inaas natin si Lord kung ano yung layunin niya sa bawat isa sa atin. Amen. At no, itong 3 na to, no, ito yung ngayon, no, na nagiging main ingredients, no, na nama-mindset ang tao dito sa 3 P na to. Amen. Ano yung P? 3 P? Pleasure, possessions, and pride. Amen ba? Ang sabi dito, choose to find the priorities from the Word or to the Word of God. Amen. Ang sabi dito, piliin daw natin. And then, ang sabi niya, piliin daw natin na i-priority, hindi ang mundo, kundi ang alin? Ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Amen. Huwag daw natin piliin kung ano yung sinasabi ng mundo kasi pag pinili mo uli yung mundo, mapapahamak tayo kagaya ng ginawa natin before. Napalaya na tayo 2,000 years ago. Amen? Nagkaroon ba tayo ng kalayaan? Nagkaroon ba tayo ng freedom? Yes, 2,000 years ago ngayon. Babalikan pa natin uli yun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag naman in Jesus' name. Amen? Amen. Na-enjoy natin yung buhay natin ngayon. Amen? Sino dito nag-enjoy kasama si Lord? Amen? Totoo yan kasi hindi natin alam. Habang nandito at alam nyo, kapag ang bawat isa sa atin ay sensitive, no, sa presence ng Panginoon, every now and then, iko-convict ka ng Panginoon. Every day, minuminuto ng buhay mo, kino-convict ka ng Panginoon sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin at kailangan natin gawin. Totoo yan.
Amen. Why? Because you are in the presence of God. Lagi kang nasa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya nagiging sensitibo ka. Amen. Sa panawagan ng Panginoon every now and then. Amen. Kaya ang kuta ng kaaway ay hindi pwedeng mag-reign sa buhay natin. Amen. Amen ba? Hindi pwedeng makapamasok si Satanas sa buhay natin. Why? If we are always in the presence of God. Pag sinabing you are in the presence of God, you read your Bible, you have intimacy, no relationship with the Lord through your prayer. Amen. Amen ba? So tanong, makapuslit siya pa ba yung Satanas? Kaya hindi. Amen. But, kapag tayo ay wala tayo sa presensya ng Panginoon, then, pwedeng makapamasok ang kaaway. 24/7, binabantayan tayo ni Lord, binabantayan tayo ng mga anghel natin, but wag din nating kaliligtaan, 24/7, buhay din si Satanas. Amen. Now, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin ngayon? Kailangan, sabihin mo sa katabi mo, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Ang sabi dito, no, choose to find the priorities from the Word or to the Word of God. Pumili ka sa mundo o sa salita ng Diyos. Letter B, sacrifice our pride to the Lord. Amen. Ang sabi dito, what will others think? What should be thinking? With this honor, my Lord. Sabi niya dito, ano ba yung iniisip ng iba sa atin? At paano natin iniisip ang iba? Ang sabi dito, at sa ating mga iniisip ba, na-honor ba ang Panginoon? Ang sabi dito, now, meron tayong two way to live. No, ang sabi dito, two way to live na habang tayo ay nandito. Amen. Ano yun? The first way to live. No, ito yung buhay ng tao na kung paano siya nabubuhay. Ang sabi dito, I got to have people's approval to feel God good about myself. So, approval ng tao. Kapag tayo ay nabubuhay, doon sa maling pamumuhay. Amen? Yung ina-acknowledge natin dito, yung approval ng tao, hindi approval ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng tao, yun ang sinusundan natin. Wapid na. Amen? 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 But hindi ina-approve natin kung ano yung sinabi ng tao at hindi yung sinabi ng Panginoon. No, ang sabi dito, the first way to live, ito yung buhay ng tao. Now, ang sabi dito, the free way to live, tayo ito, dapat. Sabi niya, I have the Lord's approval because of what Jesus did for me on the cross of Calvary. Amen. I am free to love Him and serve others. Ang tao po ay punong-puno ng pride. But ang turo ng Panginoon sa atin, no, ang sabi dito, no, kaya nga sabi ni Pablo, imitate Christ. Amen. Kung ano, yung character, kung ano yung nakikita nating katangian ng ating Panginoong Yesus, so yun din, no, kailangan na makita sa atin. Why? Dahil si Lord Jesus ang ating tatay at tayo ang kanyang mga anak. Amen. Amen ba? Amen. Kaya nga ang sabi dito, I am free to love Him and serve others. Nagiging malaya ang bawat isa sa atin, kaya nga napakadali sa atin na mahalin siya at mahalin ang ibang tao. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mahal kita sa Panginoon. Amen? Amen? Ulitin mo ulit, doon sa kabila, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Number 3, sabi dito, we do not want to be remembered for sinning against the Lord. Wow, ito yung pinakaayaw na dapat, no, na hindi nagrurulat nag-reign sa buhay natin. Baka datnan tayo ng Panginoon or, no, sabi dito, dumating ang Panginoon, tayo ay nasa kuta ng kasalanan. Hallelujah. May sayang itang biyeng teglingkod tamo ang Lord. Amen ba? Amen. Sabi dito, no, we do not want to remember for sinning against the Lord. Sa verse 4-6, ano ba yung sinasabi dito? Ang sabi po dito, si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot ng 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi, dahil sa siya may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya ay isang
magnanakaw. Na-identify ba kung ano yung ugali ni, no? In-identify po dito anong klase, no? Si Judas. No? Sabi dito, no? Then ang sabi po dito, Judas did not understand while Mary ministered to the Lord. Hindi naiintindihan ni Judas kasi mali nga yung kaisipan niya. Amen? Ano yung laman ng isip ni Judas? Pleasure. Pride. Ano ba? Yung tatlo. Pleasure, possessions, and pride na meron siya. Di ba kaya nanghihinayang siya? Amen? Nanghihinayang siya. Di ba nag-question siya? Bakit? Bakit? Bakit kailangan may ibiya kayo? Samantalang pwede tayo naman. Although yung motibo niya, no, na yung motibo niya ay para maitulong sa duka. Pero ang sabi ng Bible, hindi yon. Dahil gusto niya magnakaw. Amen? Nakukuha ba natin? Kaya nga sabi niya dito, while Mary ministered to the Lord, he and the rest of the disciples did nothing. Amen? Ano sinabi? Sige, daldalin ni Judas, pero pekiramdaman. Pekiramdaman, diba? Alide. Ibig niyang sabihin, anong ibig sabihin dito? Hindi pinakinggan ni Maria, ni Martha, at ni Lazarus yung tao, yung sinabi ng tao. Kung hindi ang sabi dito, kung ano yung dapat nilang gawin sa Panginoon, yun ang kanilang ginawa. Amen? Hindi kailangan ng approval ng tao. Amen ba? Amen ba? Kailangan yung approval ng Panginoon. Kung yun yung kino-convict ng Lord to do, no? Gawin natin. Amen? So yun yung gawin natin. Amen? Lagi nating alalahanin. Amen? Na bawat isa sa atin, may mandato si Lord. Amen? May mandato si Lord sa akin. No? May mission si Lord sa akin. Bawat isa sa atin. Amen? Sino dito naniniwala na may purpose yung buhay niya? Amen? Bawat isa sa atin, no? May layunin si Lord. Amen? At yung layunin na yon ay napakalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Now, kanina, may 3 tayong B, may 3 tayong P. Now, 3 characteristic of, sabi niya dito, Judas-like. Ano yung makikita mo sa buhay ni Judas? 3 C's. Amen? Sabi dito, criticizing. No? Always asking why. Bakit? Bakit mo binuhos? Bakit kailangan mong gawin yan? Number 2, complaining. Hallelujah. Kapag pala meron ang nakikitang 3 ganito, kailangan nagiging aware tayo. Complaining. And then number 3, coveting. It means yung ibang kahulugan nito is wish. No? Bakit? No, ang gusto niya, ano sabi niya? Yung ibentahan. No? Ibenta na lang yung mamahaling pabango na yan. Amen? Para merong ipamahagi sa mga dukha. Pero iba yung motibo niya. No? Ano sabi ng Bible? Siya ay nanakaw. Amen. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya nga po, no, bawat isa sa atin, no, nawa, no, itong 3 sinito ni Judas, no, sa kanyang buhay, although na itinuturo ito ng ating pag-aaral, pero, no, sabihin mo sa katabi mo, huwag nating gayahin. Amen? Amen ba? Amen, huwag nating gayahin. Tama na tayo doon sa mga nakaraan na nagapos tayo. Huwag na ngayon na tayo ay napalaya na. Amen? Amen ba? Amen po ba? Now, in 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 11. Sige po, open your Bible. Sa 1 Timothy 6, 9 to 11. Ano bang sinasabi dito? Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila ng kapahamakan. Ito si Judas, tama ba? And then, 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat lahat ng totoo yan. Kaya nga po, diba, namatay ang ating Panginoon. Bakit? Isa si Judas ang naging dahilan. Ibinenta niya si Lord Jesus. Amen? Amen po ba? Amen? Ang sabi dito, no, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya. At nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ano sabi dito? Okay, may yaman ka pero wala na kamang kapayapan. Ahanhin mo.
ang yaman dito sa mundo. Meron nga po akong nakita sa FB. No? Ito yung buhay ng tao kapag siya natapos ang buhay niya dito. Dala-dala ng tao yung lahat ng mga pera. And then, merong isang hukay. No? Pagtalo niya doon, yung lahat na meron siya, naiwan. Amen? Ano pong revelation dito? No? Hindi ko po sinasabi na hindi na natin kailangan ng pera. Amen? Ang sinasabi ko lang po, ngayon, ang sabi dito, no, napakasarap mabuhay, no, na bless ka kasi alam mo, doon sa blessing na meron ka, ay na-appreciate mo na lahat ng yon ay nanggaling sa Panginoon at na-enjoy mo yung pagpapala kasi kasama mo si Lord. Magkaiba yung bless ka sa mundo na wala si Lord. Napakahirap po yun. Kaya nga ang sabi niya dito, di ba, marami ang mga napapahamak. Tama ba? Kaya nga po, madalas sinasabi nila, ang susi, no, ng kapayapaan at pagalakan, kasi ang tao marakalya po. Aliyah po totoo ito. Kasi kung totoo yan, sana wala nang nagpakamatay na mayaman na tao. Amen ba? Nakukuha po natin? Nakukuha po ba natin? 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na to. Sino po dito yung mga lingkod ng Diyos? Mahina. Sino dito yung mga lingkod ng Diyos? Sabi dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, ang sabi niya dito. No? Umiwas ka sa mga bagay na to. Ano pa? Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Wow. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, how does revival begin in our hearts? Sa papaano, no? Na kailangan, o sa papaano, nagsimula na maranasan ang totoong revival sa mga puso natin. It begins when God begins to take hold of His people and we respond in humility, prayer, and obedience. Amen? Amen po ba? So dito, ang sabi dito, no, kailangan, di ba? Magsisimula daw po, ang sabi dito, ang totoong revival sa mga puso natin kapag ang ating Diyos o ang ating Panginoong Yesus, si Jesus, si Lord Jesus, ay talaga, ang sabi niya dito, ay kumilos nanguna sa mga buhay natin. At ang respond dito, tinuturuan tayo na maging humble, amen? Tayo ay nagiging prayerful, at tayo ay nagiging obedient sa Panginoon. Now, dito po sa number 4, no, ang sabi dito, upang ang revival, no, na iniligay ng Panginoon sa mga buhay natin ay manatili. Ano yung number 1 na dapat nating gawin? Letter A, we have must personal repentance. Amen? Meron tayong personal na pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Nagawa na po na. Na-confess na po ba natin yan? Yes. Amen. Letter B, we must have passionate renewal. Amen. Passionate renewal, kanya tayo mismo, no? Nare-renew tayo, nabago yung mga kaisipan natin. Amen. Letter C, we must have power to reach out. Amen. Sino yung dapat nating i-reach out? Yung mga wala pa sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen ba? And then letter F, we must have perspective to remember. Wow, ito yung gusto ko, number 4. Amen. Meron tayong tinitingnan na pangitain na kailangan alalahanin ng bawat isa sa atin. Nang sa gayon, yung mga taong nasa sa paligid natin ay maalala din nila yung perspective na yan, yung pangitain na yan, na ginawa natin habang tayo ay nabubuhay dito sa ating mundong ginagalawan. Amen ba? Amen. Ang sabi ng Bible, ang buhay natin, ang buhay ay napakaiksi. Amen? We must enjoy our life with Christ. Para sa akin, masarap mag-enjoy sa buhay
kung kasama mo si Christ. Dahil kapag nag-enjoy ka sa buhay, nalabas ka sa presensya ng Panginoon, para sa akin, hindi enjoyment yon. Amen? Amen. Bilang isang mananampalataya, or bilang isang believers, kailangan yung mindset natin, every time, o anumang bagay na ginagawa natin, lagi nating iniisip, no? Kung ano yung makakabuti para sa atin at yung kalooban ng Panginoon para sa atin, hindi yung kalooban natin. Amen ba? Now, ang tanong, ang sabi dito sa conclusion, today is the day of service. Sacrifice, soul winning. Mary's offering left a scent of Jesus all the way to the tomb. Alam niyo ba, hanggang sa kanyang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, hanggang sa oras na to, yung ginawa ni Maria at ni Martha, naaalala natin. Naaalala ba natin hanggang ngayon? Yes. Ikaw ngayon. Sa papaanong paraan ka na gusto kang maalala ng mga taong nasa paligid mo at ng mga taong mahal mo sa buhay. Amen. Ang sabi dito, we are still talking about it today. What will you remember for? Amen. Sa papaanong pamamaraan ka dapat maalala. Amen. Kapag narinig yung pangalan mo, eto. No? Eto yung ginawa niya. Eto, nakita ko talaga na kahit ano yung pinagdaanan, hindi siya bumitiw sa Panginoon. Eto, kahit talagang meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan, talagang hindi siya uma-absent, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Eto, bagamat busy siya, bagamat pagod siya, no? Talagang ibinibigay niya pa rin yung pinakamainam sa Panginoon. Etong tao to, hindi man kagandahan yung boses niya, pero talaga kung makasigaw sa Panginoon, grabe. Itong tao na to, hindi naman, no, dalawang kaliwa yung kanyang paa, pero pag sumayaw sa Panginoon, talaga naman. Amen. Amen ba? Nakukuha ba natin? Amen. Hindi man kagandahan yung boses niya, no, hindi man kagalingan yung kanyang pagbe-bass, pero pag talagang nagsimula na siya, parang, no, wala pang lyrics, pero talagang gusto ko nang umawit sa Panginoon kasi yung palang gesture niya. Nadab. Sa buhok pa lang, paista na. Amen? Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba natin? Ano mang meron tayo ngayon, taga-kamay ka mang dun sa labas. Pasya kakit kay Nori, bala makakit kay rin ni Nori. Kasi wala rin Nori, no? Pag nakikita ko si Nori, parang nakikita ko si Nori. No? Yung tawa pa lang niya, talagang makabless niya. Amen? Aura pa lang ng mukha niya, talagang nabe-bless na ako. Amen. Ganun ba tayo? No? Ganun ba yung ano natin, yung perspective natin? Amen. Kailangan ganun yung nagiging pangitain natin. Amen ba? Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Hallelujah. Sige, lahat tayo ay tumayo. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Oh, we bless your name, O Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Glorify thy name, O Jesus. We love you, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Lord, salamat sa iyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Even, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na nandito, sa lahat, Panginoon, ng aming manonood, Panginoon, Lord. Sa oras na to, O God, sa aming pinag-aralan, para saan na dapat kami maalala, Panginoon? Lord, patuloy, Panginoon, isa sa mga bagay na dapat maging priority namin, Lord God, na habang kami, Panginoon, ay nabubuhay na malakas, Lord, makita sa amin, Panginoon, na kami naglilingkod sa iyo. Maalala sa amin, Panginoon, na anuman yung mga pinagdaanan namin, anuman yung mga sitwasyon, anuman, Panginoon, gaano man kahirap yung buhay na pinagdaanan namin, Panginoon, Lord, makita sa amin, maalala nila, Panginoon, na hindi kami bumitiw sa iyo, Panginoon. Mas lalo, Panginoon, kami nag-stand, Panginoon,
Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Ama. At sa oras na to, Ama, patuloy, Panginoon, Lord, kumilos ka, manguna ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Lord, dinideklara ko, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang patuloy na maghari, patuloy na mag-rule, Panginoon, mag-reign sa bawat isa sa amin, Ama. Nang sa gayon, Panginoon, Lord, ang aming mga buhay na habang kami nandito, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, Lord, ay patuloy, Panginoon, na nag-uumapoy, Panginoon, sa aming pagsamba, nag-uumapoy, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, nag-uumapoy, Panginoon, Lord, na maibahagi ang iyong salita, Panginoon, especially, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na wala pa sa iyong presensya. Lord, I declare and decree right now, katulad ni Maria, katulad ni Martha, Panginoon, Lord, yung sakripisyong ginawa nila, Lord, para sa iyo, O God, because, Panginoon, nakita namin ang pagmamahal, Panginoon, para sa iyo, Lord. Sa oras na to, I declare, O God, na kami, Panginoon, ay maging Martha, maging Maria, Panginoon, Lord, sa mga buhay namin, O God, na habang kami, Panginoon, ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, datnan mo kami, Panginoon, Lord, nag-uumapoy, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Let the revival, Lord God, mag-flow, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Dinideklara ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Panginoon, at manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama, Lord. I declare and decree right now, God, Lord, patuloy ang kapayapaan, Panginoon, love, joy, peace in your presence, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin pag-uwi namin, we are protected by the blood of Jesus. Lord, dinideklara ko, Lord, yung covering ng iyong dugo, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin, Lord, ibinabalik sa iyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. You are all blessed, church.